Lapit! One Cam Lake. Wonder, so nandito tayo ngayon sa Grab. Punta tayo ngayon sa Train Street. Nagtanong ako dun kay Lucas sa tour guide natin kung bakit yung iba na nababasa natin online is parang yung ibang Train Street is closed, ganun. Tapos parang may nagbabantay daw na police dun sa harapan, ganun. Why do some tourists say that the Train Street is closed? We actually have two train streets. That's why we need to take a Grab. Because the near train street around the old part is already closed because it's too dangerous. I tell you why, because it's too narrow. So you basically don't have a seat for you to sit right next to the train. But because it's too dangerous. And right now, our tourism is bounced back. It's going up really high, really good. So our government and also tourism industry, we don't want to risk all of that. Don't want you guys getting hurt. That's why we go to the one that's safer. Okay? That's the reason why. Bali, dalawa daw pala yung train street dito. Yung isa, which is yung binabantayan nga na sarado, yung sinasabi nila, is parang ang reason nila ba't sarado daw sinasabi is kasi masikip yung area na yun, kaya hindi nila pinapapunta yung mga tourist doon. Yung pangalawang pupuntahan natin, yun yung pinaka train street na open sa mga tourists. Medyo malayo siya sa old quarter. Siguro mga 10 to 15, ilang minutes na kami nagbabiyahe. Siguro 10 minutes na kami bumabiyahe ngayon. Dito kami binaba ng Grab yan. Ito yung mismong pinin. Ayan, nakita nyo. Dogo Viet Viet. Tapos papasok tayo sa shop nila para makapunta kayo mismo doon sa train street. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Minsan, kailangan ma-invite talaga kayo para makapasok kayo dito. Don't worry. So this is the famous train street. Look. Sorry, parang sa Pilipinas, kayang-kayang gawin naman to. Pero, tignan mo, puntahin talaga tong area na ito, dito sa Hanoi. So, ito yung aming pinuntahan, Hanoi 1990s. So, order tayo ng drinks natin. So, we ordered avocado mango. Yan. So, pino-fold na yung mga mesa kasi dadaan na yung train. So, ganito yung culture nila dito. Yan. So, didikit tayo sa mismong wall. Yan. Para hindi tayo tamaan. Yes, I'm sure. So, lahat yan magre-ready na yan. Oh my God, yan na. Ang lapit! Look at that! Grabe! Oh shit! Oh my God! Ang haba! Ang lapit pa oh! Hindi kayo naman ito matatapos! Ang haba po! Ayan oh, really close siya sa atin. Oh my God! How was that? What an experience! You want to go here, right? You want to come here, right? I wonder, so nandito na tayo ngayon sa harap ng St. Joseph Cathedral. So para siyang kamukha ng Notre Dame sa may Saigon or sa Ho Chi Minh, Vietnam. Parang ganyan din yung nakita ko. Tapos based sa research ko, tinayo daw to during French colonial period pa. So sobrang tagal na. Ang dami na daw na witness na history yan dito sa may Hanoi. So make sure na puntahan nyo rin tong landmark na ito kapag nandito kayo sa Hanoi. And napansin ko, napapalibutan siya ng mga coffee shops, mga iba't ibang mga restaurants yan. So maganda ring puntahan yan dito. Nandito na tayo ngayon sa loob. Hi Ka-Wonder! So next stop natin dito sa Hanoi ay dito sa may Ho Chi Minh Mausoleum.
Si Ho Chi Minh is a national hero nila dito, or isa siyang leader ng Vietnam dahil isa siya sa mga talagang nagtaguyod ng kanilang independence dati. Palabas na tayo ng Ho Chi Minh Mausoleum. Sobrang peaceful dito. Basically din sa mga nabasa ko mararamdaman mo talaga yung serenity tsaka peacefulness dito sa loob ng mausoleum ni Ho Chi Minh. Stop naman natin is dito sa may Temple of Literature. Maglalakad lang tayo papunta doon. Hi Ka-Wonder! So nandito na tayo ngayon sa harapan ng Temple of Literature dito sa may Hanoi, Vietnam. So 10 minutes walk siya away from dun sa may Ho Chi Minh Mausoleum. So entrance fee dito is 70 Vietnamese dong, so around mga 150 pesos. And kapag student, 5 Vietnamese dong. And cash lang sila, hindi siya ma-accept ng cards. So yung Temple of Literature pala, nabasa ko sa research ko, is the first university here in Vietnam. So itong Temple of Literature is pinupuntahan din ng mga student ng Vietnam kasi dito sila nagdadasal para makapasa sila sa mga exams nila, sa mga scholarship programs na ina-applyan nila. So sobrang iconic to, maraming mga student na nagpupunta dito. Patapos na tayo dito sa Temple of Literature. Grabe, sobrang rich ng history ng Vietnam. Kaya kapag gusto nyong malaman yung mga history ng Vietnam, sobrang ire-recommend ko sa inyo itong Temple of Literature dito sa may Hanoi. Ang daming mga temples na pwedeng mapasukan at makikita nyo at malalaman nyo yung mga history nila. At kung gusto nyong matuto talaga is make sure na mag-rent kayo ng audio guide para mas maintindihan nyo yung history dito. Ka-Wonder! So, nandito tayo ngayon sa may old quarter, dito sa may harapan ng One Cam Lake. Di ba? Inano ko lang yung aking DJI dito sa, parang sa poste dito. Dinikit ko lang kasi meron ako nabili sa Shopee nung parang magnetic. So, kung gusto nyong bumili rin yun, lilink ko na lang sa description box. Ang saya naman dito. Parang family day kasi siya kasi ang daming mga bata. Tapos, talagang parang nakatambay lang sila everywhere. Ang saya. Tapos ang nakakatuwa pa doon, ang ganda ng weather. Mahangin, ganun, presko. So talagang mag-i-enjoy ka talaga kapag pumunta ka dito. Tapos dito rin yung mga famous na mga coffee shops yan, no? May mga Kong Cafe doon. Zoom ko lang. And tapos dito may Highlands, yan, no? Ganda rin, pag overlooking din kayo dyan, pwede kayong tumambay. So time check ngayon, it's already 6:30. So ngayon nag-iikot ako dito sa may One Cam Lake. Napansin ko ang ganda ng area ng One Cam Lake kasi ang daming puno everywhere. Parang shaded talaga siya. Tapos napansin ko yun nga, ang daming mga sumasayaw, parang nagzumba sila or zumba ba tawag doon. And marami ring mga nagja-jogging, nag-workout, ganun. Everywhere dito kasi nga syempre maganda yung location, shaded siya. Tapos, yun, malamig yung area. Tapos yun, maraming mga nakatambay na magbabarkada, gano'n, magjowa. Meron din yung mga solo lang sila na nakatambay. Family, ganyan, magkakaibigan. So, yun yung ginagawa nila dito sa One Cam Lake. Kasi sobrang relaxing din naman, oh. Ayan, oh. Look, oh. Ganda, di ba? Sobrang peaceful. Tapos, nakikita natin ngayon, yan, sa mga likod ko, may mga Uniqlo, may Gongcha, yan, may mga kainan. Dito naman sa side na to, ang pangalan ng building is Trang Chen Plaza. Yan, dyan yung mga high-end na mga brands. May mga Burberry, Gucci, Ferragamo, Rolex, yan yung mga nakikita ko. So, kung trip yung mag-shopping, dito kayo pupunta. Bali sa backside siya ng One Cam Lake.